Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga banyaga sa lupaing tinatawag ngayong Quezon, ay may isang maliit na baryo na nakatago sa paanan ng isang kabundukan. Ang baryong iyon ay payapa, masagana, at ang mga tao'y namumuhay ng may pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, kilala ang lugar na iyon dahil sa isang mag-ina, si Alonsina, at ang kanyang anak na si Agos. Si Alonsina ay isang simpleng babae, kilala sa nayon bilang pinakamabait at pinakamasipag na ina. Maaga pa lamang ay nagtatrabaho na siya sa bukid, at sa gabi na may nag-aalaga ng mga may sakit. Samantalang si Agos, ang kanyang anak, ay isang batang puno ng sigla at kabutihan ng puso. Kahit bata pa, marunong na siyang mag-araro, tumulong sa mga kapitbahay, at magbahagi ng pagkain sa mga dukha. Isang araw, biglang nagbago ang panahon. Ang araw ay tila nagalit at sa loob ng maraming buwan hindi bumuhos ang ulan. Ang mga pananim ay natuyo, ang ilog ay naglaho, at ang mga hayop ay namatay sa uhaw. Unti-unting naghirap ang buong baryo, ginawa ni Alonsina ang lahat para maprotektahan si Agos. Gumigising siya bago sumikat ang araw para maglakad sa kabundukan, umaasang makakakita ng bukal o kahit patak ng ulan na maaaring ipainom sa anak. Ngunit kahit saan siya magpunta, pawang bato at alikabok lamang ang kanyang nakita. Dahil sa matinding init at gutom, nagkasakit si Agos. Ang kanyang maliit na katawan ay nanghina at ang dating masayahing bata ay halos hindi na makapagsalita. Araw at gabi siyang binabantayan ni Alonsina, umaasang gagaling ang anak sa tulong ng kanyang mga panalangin. Hanggang isang gabi, habang ang langit ay walang buwan at ang lupa ay tuyo na parang abo, lumapit si Alonsina sa tuktok ng burol at ibinuhos ang kanyang puso sa Diyos. Batala, kung kailangang mawala ako para siya ay mabuhay, tanggapin mo ako. Basta't iligtas mo lamang ang aking anak. Sa sandaling iyon, bumuhos ang kanyang mga luha, unay ilang patak lamang, ngunit di nagtagal, ito'y naging tila ulan na dumadaloy sa lupa. Mula sa kanyang paanan ay sumibol ang malamig na tubig na dumaloy pababa ng burol. Dumaan ito sa mga tuyong bukirin, sa mga bahay, at sa mga daanan. Kinabukasan, nagising ang mga tao sa tunog ng agos ng tubig. Muling nabuhay ang nayon. Ang mga pananim ay muling sumigla, at ang mga hayop ay nagbalik sa pampang. Ang mga tao'y nagdiwang, ngunit si Alonsina ay hindi nila makita. Nang hanapin nila, natagpuan nila ang kanyang katawan sa tuktok ng burol. Yakap-yakap si Agos, na tahimik na natutulog sa kanyang dibdib. Sa paligid nila ay dumadaloy ang malinaw na tubig, tila nanggagaling mismo sa kanyang mga luha. Mula noon, tinawag ng mga tao ang ilog na iyon na Agos River, bilang pag-alala sa bata na naging dahilan ng milagro at sa ina na handang ialay ang lahat para sa kanyang anak. Sabi ng mga matatanda, tuwing dapit hapon, kapag kalmado ang tubig at tumatama ang sinag ng araw sa ibabaw ng ilog, makikita mo ang anyong babae na tila nakayuko at humahaplos sa Agos, si Alonsina, na patuloy na nagbabantay sa kanyang anak sa kailaliman ng ilog. At hanggang ngayon, ang Agos River ay patuloy na dumadaloy, tanda ng pag-ibig na walang hanggan. Moral na aral: ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay. Sa gitna ng gutom, sakit at kawalan, hindi siya sumusuko. Kayang ibigay ng isang ina ang lahat, kahit sariling buhay, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang anak. Tulad ng tubig na patuloy na dumadaloy, ang pag-ibig ng isang ina ay hindi natutuyo. Ito ang nagbibigay buhay, lakas, at pag-asa sa bawat isa sa atin. Juan 15:13. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!